Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Larry Ocampo. Ang sabi niya, Sir, bakit po pag Glock namimili ng balang reload pero pag 1911 walang palya basta di buntis ang balang reload? Okay, at bago natin yan sagutin ay gusto ko lang kayong pasalamatan dahil sa pagla-like at pag-share ninyo sa ating mga videos. Dahil tayo ay umabot na ng 46,700 plus na mga subscribers. At maraming salamat din sa mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads. Dahil nadadagdagan ng ating revenues at naitutulong naman na ang ating kita ay tinutulong natin sa ating mga beneficiaries na 6 na mga bata na anak na single parent. At lalo tigit maraming salamat dito sa nagpadala dito sa ating GCash number. Yung number sa aking likuran. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng kahit ano pa man dahil wala kaming pinagbibiling mga baril. Tumawag po kayo dyan kung kayo may ipapaabot na tulong sa ating mga beneficiaries o di kayo mag-message kayo kagaya ni Aljon Dating at Jubit Francisco ng Teresa Rizal. At ngayon din maraming salamat kay Nuli Peace America sa pagpapadala naman sa ating premier videos. Malaki sira ang naitulong mo sa ating mga beneficiaries. At ang Panginoon ang bahalang gumanti sa inyong mga kabutihan at pagpalain kayo at bigyan pa ng maraming pagpapala at mabuting kalusugan. Okay, punta na tayo sa sa tanong na bakit ang Glock ay namimili ng bala. Okay, wag na nating pansinin yung ibang mga baril. Okay, unang-una ay ang pagpili ng mga bala ay dahil sa ramp at saka sa tinatawag na pagtutruting. Okay, pinag-aralan ko ang dahil hindi naman kami dito, wala kaming problema sa mga Glock. Kinumpara ko ang pagkaka-truting nito. Ito, ilalapit ko na. O yan. Pagkaka-truting nito sa ibang mga barrel. Okay? So ito yung mga ito yung mga na-discover natin. Meron tayong barrel dito ng ito yung mga barrel. Ipapagitna ko lang yung yung barrel ng Glock. Ipapagitna ko lang ito. Pero totoo yan na ang Glock ay walang problema sa mga full metal jacket o yung mga factory load. Okay, kung makikita ninyo ang pagka-truting nito, ito. Ang truting niya ay malaki ang pagka-truting niya dito. Okay? Itong Glock, maliit ang truting niya dito. Maliit lang. Napakaliit. Kumpara ninyo dito na malaki ang truting dito. Okay? Pasinin din ninyo itong isa. Ang truting niya ay hanggang dito. Mataas din dito. Dahil dyan sumasampa ang mga bala. Okay? Dito, minsan kasi huwag na natin isama itong isa dahil 45 ito Ito 45 din ito. Ito na lang 2 mm. Dito sumasampa dito minsan tumatama ang mga bala. Dito tumatama ang mga bala. Ngayon, pag tumama dyan ang lead at yan ay matalas itong lugar na to, itong tinuturo ng bala na to, matalas ito, ay didikit ang lead dyan. Dahil ang lead ay malambot, hindi kamukha ng mga metal jacket, ayan, ay ito ay mas matigas sa lead. At pag malambot ay kakapit diyan ang lead. Kamukha nito. Halimbawa, diyan tumama, may kantuhan diyan. Pag yan ay subukan nating ito dito. Itama diyan. Kung nakikita ninyo, ayun napipipi yung kumbaga yung dulo niya ay nadideform. So pag na-deform yan, kakagat na yan doon sa kantuhan. Ayan mapansin niyo yun. Yun, kasi malakas din ang salpak ng bala diyan.
pag tumabi dito ang ano, ang bala, yan ay didikit na diyan, diyan. Dahil nga ito ay malambot. Kaya dahil malambot ang ano, kaya yan ay magmamalfunction. Yung katulad naman ito naman ay parang rounded. Ito, ang pagka-throating niya. Dito yan. Maliban lang kung masintro yan dito, walang problema. Papasok lang na ganun yan. Gaganon lang yan. Kung halimbawa dito tumama. Pero pag yan ay tumabi dyan, ayan o, makikita ninyo ito. Ayan o. Ang pagka-throating yan, abot doon hanggang doon. Pero ito, tingnan ninyo to. O. Di ba ang layo? Ang throating, wala, parang hindi siya na throating. Pero ito ay factory throat ito ha. Factory throat ito. Wala akong inado dito. Ito rin, factory ito. Dahil nga puro ang gamit naman namin dito ay mga full metal jacket o mga original, mga factory load. Hindi kami gumagamit dito ng reload. Kaya wala kaming problema. So ayan. Ang isa pa, ang reload minsan, hindi maganda ang pagka-crimp nito. Hindi maganda ang pagka-crimp nito. At ito ay, pag hindi maganda ang pagka-crimp ng reload, yan din ang sasabit dito. Yan din ang sasabit dito. Kahit nakapasok na yung dulo niyan dyan, isasabit itong kanyang, itong ano ng kanyang shell. Ito, kung hindi maganda ang pagka-crimp, isa pa yan. Kung hindi man yung head niya ang sumabit, ito namang shell ang kanyang sasabit. So, tinuro ko na sa inyo ang pagre-reload. Pero, mahirap i-reload itong, tinuro ko na sa inyo ang pag-throating. Pero mahirap itong i-throating ng liha. Dahil matigas ito sa experience ko. Hindi ninyo ito kakayanin, iliha-lihain lang ng ganyan. So, ang pinantutroting ko dito, pagka ganyan, ay gumagamit ako nitong Dream Mill. Ito. Ang pang-throating ko dito. So, susubukan natin itong i-throating, ha? Subukan natin i-throating itong isa. Hanapin ko lang yung, may sira ng Saglit lang, ha? Ito, throating ko ito. Hindi pa ito natutroting eh. Mapapansin ninyo ha. At ikukumpara natin ito doon sa isang barrel. Ayusin ko lang yung ating camera para kitang-kita ninyo. Lagay ko lang dito yung camera natin ha. Wag lang yung patatamaan yung loob. Okay, kumpara natin. Kumpara natin dito. Ayan o. Ito na yung
Ito na yung nut routing natin. At saka ito. Okay. Ang wag lang ninyong babawasan ay itong baba na to. Itong baba ng ramp. Wag ninyong babawasan yan. Dahil pag yan ay nasabi ko sa inyo, pag naging unsupported yan, ay maaring ano yung bala ninyo. Maaring mabutas yung parte na to. Yung parte ng basyo na dito. Itong banda rito, maaring mabuntis ito o mabutas. Wag ninyong babawasan ito. Itong ramp na to. Yan. So, ganyan lang ang pagtutruting. Okay? Ito lang oh. Ito lang ang binawasan. Ang binawasan lang natin diyan ay itong tapat na to, itong gilid na to. Kasi nga diyan tingnan natin ang diferensya nitong hindi pa natutruting. Okay oh. Ang natruting na diyan ay yung nasa gitna, ito yung nasa gitna, natruting natin. Medyo kulang pa yan. Dinemonstrate ko lang sa inyo, ito yung hindi pa. Ayan. So, makikita ninyo yung diferensya. Ito yung ating pinagkunan ng basihan. So, ayan. At kung makikita ninyo, ay nawala na yung madulas na ngayon. Pag tumama ngayon yung dulo ng bala dyan, ay hindi yan didikit. Kasi nga, wala na yung matalas. Didiretso na agad yan sa loob. Hindi kamukha nito na medyo matalas yan, didikit dyan yung ayan didikit dyan yung bala. Kaya tinan ninyo, hindi pumapasok yung bala. Pero pagka ganitong natruting na, ay tutuloy na yung bala niya sa loob. Ayan tutuloy na. Kasi nga, nawala na yung Okay, pwede pa natin yung bawasan ng kaunti. Papakita ko lang sa inyo ha. Dapat may ganito kayo, drill mill. Dahil kung yan ay liha lang ang gagamitin ninyo, ay medyo mahirap lihain yan. Kasi nga, matigas ang baril ng Glock. Ayan na oh. Diba, ganda na. So, ayun. Ganun lang kadali. Kumita ng pera ang mga gunsmith. Okay, 1,000 na. Bayad ka na 1,000. Okay. Singilan ka na 1,000 ng gunsmith dyan. DIY lang. Magkano lang ito? Wala pa itong 1,000. Magagamit pa ng matagalan. So, ayun na. At pagkatapos nyan ay kumuha lang kayo ng kapirasyong liha. Itong ganito, at inyong ipalis ng liha. Kuha lang kayo ng lihang ganyan. Yan o, yan liha. Mga 600 o 320, 600 o 1,000. Saka ninyo ngayon, ano yun? Wala na. Natin ilagay. Ano yung barrel? Hindi ko na makilala. Saan napunta yung barrel natin? Ito na yun. Wala na yung barrel. Okay, saka lang natin siya lilihain ng paganon. Lilihain natin, hindi ko na. Yan, gaganunin lang natin yung gaganunin lang natin. Ito pala. Ito. Anuhin lang natin ang ganon. Liha na. Anuhin lang natin ang liha. Okay? Magkabila. Gaganunin lang natin ang liha. Papalis lang natin.
Ingatan lang ninyo yung loob, huwag ninyong patamaan yung loob para makinis na makinis siya. So ayan na yung ano. Basta ang ano ko diyan, wag na wag ninyong patatamaan yun. Itong tapat na to. Wag na wag ninyong patatamaan. Itong gilid lang ang ginalaw natin diyan. Ayan na oh. Oh. Okay? Kumpara natin dito sa isa. Ito yung hindi natin pa na trotting. Yan na, 40 caliber yan. Ito 9mm din pareho. Yan oh. Okay? So makikita natin yung yung natin na trotting at itong hindi na trotting. So yan, sana may natutunan kayo. Hindi ninyo ito kayang liyahin. Matigas ito. Sasubok ko na. Matibay ang ano ng Glock. So yan. At ito kahit kahit sa ang barrel, pwede rin ninyong gawin yan. Pamamaraan na yan. Pwede rin ninyong liha lang, pero abutin kayo ng siyam-siyam. Kung kayo matyaga, o lihan 320, at matyaga kayo, ay baka kayo abutin ng inip, sa kagaganon, ganunin nyo ng ganunin, pwede rin yan, pero depende yan sa barrel na ano ninyo. Okay, so ito ang inyong piniparams instructor. Sana may natutunan kayo, at mapakinabangan din ninyo yan ang aking mga turo na yan. I'm sure may mga magagalit na namang gunsmith dyan. Kaya ito ang ating talagang adikain na makatulong sa inyo. Na kayang i-DIY, mag-DIY tayo. Okay, ito na ngayon ang ating mga bagong community spotlight. Quick highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Shout out kay Unico Ueho, meron kang 100 engagement. Perfect. Shout out kay Eddie Garcia, meron kang 3 engagement. Shout out kay Karim Sapayani, meron kang 36 engagement. Shout out kay Boy Cortez, meron kang 1 engagement. At shout out kay Lorenzo Lendres, meron kang 61 engagement. At shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo yung aming Papa Burger sa dati kong machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. May mababait kami diyang mga staff. At makaka-order kayo ng halagang 40 pesos na buy one take one na burger. At mapapaburger kayo sarap. Marami pa kayong mga pagkain na ma-order dyan. Maraming salamat po sa inyo.